Puri ng Diyos, puri ng ating Panginoon. Ano nga ba ang mapapalam mo pag ikaw ay laging tapat sa Diyos? Sa aking pinapasokang kumpanya ngayon dito sa Amerika, ang Disneyland, ay masyadong hindi siya maigpit sa oras, masyadong maluwag. Nasa iyo kung ano yung pasok mo, anong oras ka uwi. At tuwing Biyernes ay may option pa kami na kahit hindi ka pumasok, ang mahalaga, nagagawa at nagagampanan mo yung responsibilidad na pinagkatiwala sa iyo. Para sa akin, yung mga bagay na yon ay na walang tumitingin sa akin, walang supervisor na nagmamando sa akin o tumitingin ng aking oras. Merong isang Diyos na tumitingin na kahit walang aking mga boss, walang aking mga kasama, ang aking laging iniisip, may Diyos na nakatingin sa akin. Kaya nga, napipilitan ako talaga na gawin ang tama, ibigay sa Diyos ang pinakamabuti. Gusto kong maging tapat sa biyaya ng Diyos na pinagkatiwala niya sa akin. At dito ko nakikita na sa maraming pagkakataon, lagi akong protektado ng Diyos. May mga pagsubok kuminsan, pero lagi niya akong iniaangat. Basta ginagawa ko yung katapatan sa Kanya. Sa Ebanghelyo ngayon makita natin si Maria Magdalena. Siya yung babaeng pinalaya sa 7 demonyo. Siya yung babaeng naging tapat sa Diyos. Na hanggang sa kamatayan ng Diyos, sa krus na doon siya sa ibaba. Hindi niya inawanan si Jesus. Hanggang siya ay naghanda sa kanyang libing ni Jesus. At hanggang siya ay muling nabuhay, nandun siya, si Maria. Kaya nga, sa kasaysayan, siya lang yung natalang unang nakakita kay Jesus na nabuhay. Siya yung unang nagbalita. Kaya lang, yung panahon na hinahanap niya si Jesus dahil wala nga doon siya sa libingan, ay talagang umiiyak si Maria. Di niya napansin, kasama na niya pala si Jesus. Dito natin makikita na kung tapat tayo sa Diyos, anuman ang pinagkatiwala niya sa atin, anuman yung sitwasyon, ay siguradong magpaparamdam ang Diyos. Gagawa ng paraan na magpaparamdam siya at sasabihin niya sa atin na hindi niya tayo iniiwanan, kasama niya tayo. At tinawag ni Jesus si Maria at doon natauhan si Maria na siya nga si Jesus. Ganon din tayo. Sa tuwing tayo ay umiiyak, sa tuwing tayo ay nawawalan ng pag-asa o nasa kadiliman o problema, siguradong tatawagin tayo ng Diyos. Sa katahimikan ng ating puso, malalaman natin na kasama natin ang Diyos at hindi tayo nag-iisa. Kaya nga, sa pag-iyak natin, sa pagdadalamhati natin, sa kalungkutan natin, sa tuwing tayo may pinagdadaanan, mayroong misyon na nakahanda na ipapagawa ng Diyos sa atin. At yung mga bagay na yun na ramdaman natin ay papalitan niya ng galak, papalitan niya ng tuwa upang ipaalam sa iba na buhay nga ang Diyos. Kaya kapatid, kung ano man ang sitwasyon mo ngayon, kailangang maging tapat ka sa Diyos. Maging tapat tayo sa Diyos, kasama ko doon. Gawin natin lahat lagi maging tapat kahit walang nakakita. Tapat lagi sa Diyos. Gawin ang narapat para sa kapurihan ng Diyos. Kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa akin ngayon. Kung nagustuhan natin ang ating refleksyon, ay bahagi natin sa social media. Gawin nating viral ang salita ng Diyos at punuin ng good news ang social media. Sa mapagpalang araw sa iyo sa mga mahal sa buhay. God bless. God is good.